Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Huwag po sana natin i-skip yung mga ads. Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 1271. Pagsagip ni Cyrus. Kung ito ay isang ordinaryong tao, siya ay labis na natakot upang malaman kung ano ang gagawin sa lalong madaling panahon, kahit na lumuhad siya at aminin ang kanyang kasalanan kay Reynold. Pagkatapos ng lahat, si Reynold ay kumakatawan sa buong pamilyang Lee, at ang pamilyang Lee ay may maraming martial arts masters. Kapag ang pamilyang Lee ay gustong makipag-usap sa isang tao, ang taong iyon ay katumbas ng hatol ng kamatayan, at wala na talagang pag-asa. Ngunit ang ekspresyon sa mukha ni Cyrus ay napakadiin, at sinabi niyang blanko. Bayaran ang presyo. Hindi ko alam kung anong presyo ang dapat kong bayaran, ngunit alam ko na sa iyong kasalukuyang antas, hindi ka kwalipikadong magsalita ng mga ganoong salita. Sa akin. Nang matapos ang mga salita ni Cyrus, muling nagbago ang mga ekspresyon sa mukha ng lahat, ngunit sa pagkakataong ito ay naramdaman nila na masyadong ignorante si Cyrus, at hindi nila alam kung gaano katikat ang lakas ng pamilyang Lee. Si Brendan ay humakbang pasulong at sinigawan si Cyrus. Cyrus, hindi ko alam kung saan ka nakakuha ng lakas ng loob, hindi ko alam kung ano ang sinabi mo, kung anong uri ng mga card ang mayroon ka na makakapagpaharap sa iyo ng buong kumpiyansa. Kami ang mga tao, ngunit nais kong sabihin sa iyo, kung kami ay nagkakaisa upang harapin ka, kahit na mayroon kang mahusay na kakayahan, hindi mo na naisin na umalis sa manor na ito ngayon. Oo nga, hindi mo talaga akalain na may background ka sa Solbury City, kaya ka maging mayabang sa harap ni Mr. Lee. Sumunod din si Franklin. Tumango ang lahat pagkatapos marinig ito. Bagamat marami na silang narinig tungkol kay Cyrus, ang mga bagay na iyon ay tsismis lamang. Walang nakakaalam kung totoo o mali ang mga bagay na ito. Ngunit ang lakas ng malalaking pamilya ng pamilya Lee Jiayo ay talagang kitang-kita, at ang mga ordinaryong tao ay hindi nang ahas na saktan sila. At kahit na makaalis si Cyrus dito ngayon, kung magsanib puwersa ang malalaking pamilyang ito, tiyak na may paraan para makulong si Cyrus. Kapag nakapasok na si Cyrus sa kulungan, mas malala pa ang kapalaran. Cyrus, dahil ngayon na, dapat bilisan mo at ipakita ang iyong mga baraha, tingnan natin kung anong mga kasanayan ang mayroon ka para maging napakayabang mo. Sa sandaling ito, humakbang si Brendan at sinigawan si Cyrus na may blankong ekspresyon. Matapos marinig ang mga salita ni Brendan, ang mga ekspresyon sa mukha ng lahat ay tila umaasam. Inaabangan kung paano binalak ni Cyrus na harapin ang sitwasyong ito. Naramdaman nila na hindi dapat dumating si Cyrus ng mag-isa. At pagkatapos marinig ni Cyrus ang mga salita ni Brendan, ngumiti siya ng mapang-asar, at sinabing blanko. Para harapin kayong mga tao, hindi ko kailangan ng kahit anong trump card. Haha. Ngumisi si Brendan, at pagkatapos ay bumulong. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Masyado kang mayabang dahil kina Jonathan at Thomas, ngunit gusto kong sabihin sa iyo na sina Jonathan at Thomas ay nasa kanan. Ang impluwensya ng ang probinsya ay maaaring napakalaki, ngunit wala silang impluwensya dito. Kung ilalagay mo ang iyong pag-asa sa 2 taong ito, nananaginip ka lang, at patay ka na ngayon. Sino ang may lakas ng loob na magsabi na mamamatay ang anak na si De La Cruz? Ngunit sa sandaling ito, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng lobby. Matapos marinig ang boses na ito, ang lahat ay lumingon at tumingin. Alam nilang magsisimula na ring lumitaw ang mga rescuer mula sa panig ni Cyrus. Makalipas ang ilang segundo, isang malaking grupo ng mga bodyguard na nakaitim na suit ang sumugod sa lobby. Matapos makita si Cyrus, ang mga bodyguard na ito ay yumuko ng maayos at sumigaw ng malakas, "Hello, young Master De La Cruz."
isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa mga mata ni Cyrus nang tumingin siya sa mga bodyguard na nasa harapan niya. Sa sumunod na segundo, humakbang si Thomas papunta sa lobby. "Young Master de la Cruz, pasensya na, na-late ako ng konti," sabi ni Thomas kay Cyrus sa napakagalang na tono. "Hindi pa huli," malumanay na sagot ni Cyrus. At hindi napigilan ni Brendan na mapamura matapos makita si Thomas at sinabing blanko, "Thomas, hindi mo ba alam na ito ang Quezon City? Naglakas loob kang pumunta sa Quezon City at hindi ka natatakot na bumalik at unahan." May gustong ipahiya si Young Master de la Cruz, kahit na ito ay bundok ng mga espada at dagat ng apoy, nangangahas akong sumama. Walang ekspresyong tugon ni Thomas. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumabas mula sa likuran ni Thomas. Nang makita ng lahat ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito, isang bakas ng pagkagulat ang sumilay sa kanilang mga mata. Dahil ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay tinatawag na Gerard Way, at siya ay isang napakatanyag na figure sa underworld ng Donghai City. Siya ay humawak ng pinakamataas na pwesto sa loob ng higit sa 30 taon at ang kanyang impluwensya ay nakakatakot. Lumapit si Gerard kay Cyrus at mahinang sinabi, "Young Master de la Cruz, hello. Kamusta?" Tumingin si Cyrus kay Gerard at bahagyang tumango. Malinaw, ang Gerard sa oras na ito ay darating para kay Cyrus. "Gerard, anong ibig mong sabihin?" tanong ni Brendan kay Gerard. Walang saysay. Kahit sinong maglakas loob na hawakan si Young Master de la Cruz ngayon ay malalagay sa problema sa aking Gerard. Ako, si Gerard, ay hindi gaanong sanay, at ako ay mas masahol pa sa mga malalaking boss na ito, ngunit ako pa rin. Magsabi ka sa Donghai City. Sina Gerard at Thomas ay mabuting magkaibigan, at narinig ni Cyrus na binanggit ni Thomas si Gerard noon pa man. Kaya dapat si Thomas ang tumulong kay Cyrus na tawagan si Gerard, ang rescuer. "It's nothing more than a Gerard. Cyrus, meron ka ba nitong trump card?" Walang ekspresyong tanong ni Yucheng kay Cyrus. Tumingin si Cyrus kay Brendan at hindi nagsalita. "Kung hindi sapat iyon, bilangin mo ako." Gayunpaman, sa oras na ito, pumasok si Jonathan sa lobby. Kung ikukumpara kay Thomas, ang hitsura ni Jonathan ay halatang mas mababa. Ngunit sa oras na ito napansin ng lahat na may tao sa likod ni Jonathan, at ang taong ito ay walang iba kundi si Margarito Jean, ang Deputy Governor ng Quezon Province. Matapos makita si Margarito, mabilis na nagbago ang ekspresyon ng lahat dahil alam nilang lahat na ang impluwensya ni Margarito sa Quezon Province ay napakaganda pa rin. Kung si Margarito ay nasa panig ni Cyrus ngayon, kung gayon kahit ang pamilyang Lee ay maaaring wala. Walang paraan. Pagkatapos ng lahat, ang malalakas na dragon ay hindi nalulula sa mga lokal na ahas. Direktang sinundan ni Margarito si Jonathan sa tabi ni Cyrus, at pagkatapos ay maikling sinabi ang dalawang salita kay Cyrus. Hindi nakakagulat na ang Cyrus na ito ay napakayabang, hindi ko inaasahan na kilala ni Cyrus si Margarito. Oo, masasabing kawili-wili ang kaganapan ngayon. Napakaraming malalaking tao dito. Mukhang hindi talaga simple ang identity background ni Cyrus. Napatingin ang lahat sa posisyon ni Cyrus at mahinang nagsalita. Ang ekspresyon sa mukha ni Brendan ay halatang napakapangit. Hindi niya inaasahan na si Cyrus ay magkakaroon pa rin ng ganoong hole card na hindi ipinapakita. Kabanata 1272. Pagbaliktad ng sitwasyon. Matapos makita ni Brendan si Margarito, natural na nag-aalala siya sa kanyang puso.
Pagkatapos ng lahat, parehong pinili ni Gerard at Margarito na tumayo sa panig ni Cyrus, kaya hindi ganoon kadali para sa kanila na ilipat si Cyrus ngayon. Si Brendan ay hindi sinasadyang tumingin kina Reynold at Kevin. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay napakalmado, na parang hindi niya sineseryoso ang mga taong ito. Hindi ko akalain na pupunta dito ng personal si Governor Jean. Pinandilitan ni Reynold si Margarito pataas at pababa at nakangiting sinabi. Matapos marinig ang mga salita ni Reynold, hindi napigilan ni Margarito na tumahimik sandali, at pagkatapos ay mabilis na sinabi, Mr. Lee, nandito ka ba? Oo, birthday party ngayon ni Kuya Fan, syempre kailangan kong pumunta ng personal. Tumango si Reynold, at pagkatapos ay nagpatuloy. Mr. Jean, mayroon akong ilang kontradiksyon sa Cyrus na ito, ngunit parang kilala ko itong Cyrus. Oo, kilala ko si Young Master de la Cruz. Malumanay na sagot ni Margarito, halata na ang kahulugan. Haha. Tumawa ng malakas si Reynold, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagtatanong, kung gayon hindi ko alam kung paano ang relasyon ni Mr. Jean at Secretary Warren. Matapos marinig ni Margarito ang pangungusap na ito, isang kakaibang tingin ang sumilay sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay mabilis niyang sinabi, Mr. Lee, dumating ba si Secretary Warren ngayon? Oo. Marahan na umiling si Reynold. Matapos marinig ni Margarito ang pangungusap na ito, medyo lumuwag ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ngunit agad na nagpatuloy si Reynold. Bagamat hindi pa ito dumarating, tinatayang dapat itong naroroon sa lalong madaling panahon, maghintay tayo. Wang, darating din si Secretary Warren. Matapos marinig ni Margarito ang pangungusap na ito, ang buong tao ay natigilan, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay lubhang hindi kapanipaniwala. Kakatawag ko lang kay Secretary Warren kahapon, and I should be here. Napakakalmang sabi ni Reynold. Isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa mga mata ni Margarito, at ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan si Jonathan, na may nag-aalalang ekspresyon sa kanyang mukha. Dahil kung talagang inimbitahan ni Reynold ang tinaguriang Secretary Warren, baka hindi matulungan ni Margarito si Cyrus na magsalita. Kung tutuusin, Deputy Governor lang si Margarito, pero si Secretary Warren ang pinakamataas na pinuno ng Provincial Party Committee. Sa madaling sabi, si Secretary Warren ang agarang boss ni Margarito. Kaya kahit nabigyan ng 10,000 tapang si Margarito, hinding-hindi siya maglalakas loob na saktan ang sekretarya na ito na si Wang. At pagkatapos marinig ni Brendan ang pag-uusap na ito ni Reynold at Margarito, agad na lumuwag ang kanyang kaba. Hindi niya akalain na may countermeasure pa si Reynold, kaya diretso niyang inimbitahan ng agarang amo ni Margarito, si Secretary Warren. Kung iyon ang kaso, kung gayon ang mga bagay ay kawili-wili. Ang panig ni Cyrus ay kakaalis pa lang ng mga rescue soldiers, at si Reynold ay direktang naglabas ng mas malaking rescue soldier para sugpuin ka, para si Cyrus ay wala ng pagkakataong huminga. Sa mga mata ng mga taong ito, ang mga koneksyon ni Cyrus ay tiyak na hindi maihahambing sa mga koneksyon ni Reynold. Kaya lang, hindi pa lumalabas si Secretary Warren, kaya walang nakakaalam kung ano ang nangyayari. Nang ang lahat ay nag-iisip tungkol sa mga tanong na ito. Isang maamo na mukhang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa isang itim na suit na may isang portfolio sa kanyang kamay ay pumasok na may ngiti. Ang hitsura ng nasa katanghaliang gulang na ito ay napaka-ordinaryo, at ito ay ganap na isang pampublikong mukha. Kung ito ay ilalagay sa karamihan, mahirap makita kung ano ang kakaiba sa taong ito. Gayunpaman, nang makita ng lahat ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito, ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay lubhang hindi kapanipaniwala, at maging ang mga mata ni Rolly ay may bakas ng pagkagulat.
Dahil ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagpakita sa oras na ito ay walang iba kundi ang sekretarya ni Secretary Warren. Matapos pumasok ang sekretarya ni Secretary Warren, hindi niya direktang kinausap si Diane, ngunit naglakad siya sa harap ni Reynold at nagpaliwanag sa mahinang boses. Naiintindihan at naiintindihan. Bahagyang tumango si Reynold. Bagamat hindi si Kalihim Wang ang personal na dumating sa oras na ito, ang presensya ng kalihim ni Kalihim Wang ay maaari ding kumakatawan sa maraming problema. Isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa mga mata ni Margarito. Tumingin siya kay Jonathan nang humihingi ng tawad, at mahinang sinabi, kung si Secretary Warren ay sangkot sa bagay na ito, kung gayon ay maaaring wala akong kapangyarihan. Huminga ng malalim si Jonathan at walang sinabi. Pagkatapos ng lahat, ang relasyon ni Margarito at ng kanyang sarili ay isang ordinaryong pagkakaibigan lamang, at si Margarito ngayon ay pumunta dito dahil binigyan niya ang kanyang sarili ng mukha. Ngunit kung sinaktan ni Margarito si Secretary Warren dahil sa bagay na ito, hindi ito makatotohanan. Secretary Elsed, nandito ka ba? Dinala ni Rolly ang ilang senior na miyembro ng pamilya Fan sa nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinabing napakagalang. Sinabi sa akin ni Secretary Warren na ngayon ang birthday party ni Mr. Fan, kaya espesyal na hiniling niya sa akin na pumunta at tingnan. Nakangiting sumagot ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, pagkatapos ay dirdiretsong naglakad sa harap ni Diane, at mahinang sinabi, Mr. Fan, nahihiya talaga ako. Si Secretary Warren ay may napakahalagang pagpupulong na gaganapin, at hindi ko talaga, wala akong oras. Kaya huwag mo akong hayaang pumunta rito, at sana ay huwag mong isipin, ito ay isang regalong inihanda ni Secretary Warren para sa iyo. Pagkatapos sabihin ito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagkusa na kumuha ng isang pares ng kaligrapya at pagpipinta. Ang kaligrapya at pagpinta na ito ay isinulat mismo ni Kalihim Wang. Bagamat hindi sulit ang pera, napaka-face-saving na ang makapagkusa na ibigay ito bilang regalo. Hindi ko inaasahan na maaalala ni Secretary Warren na ngayon ang birthday banquet ko. Tuwang-tuwa ako kapag iniisip ako ni Secretary Warren. How could I mind? Si Diane ay natural na hindi nang ahas na magpabeya. Mabilis siyang sumagot ng nakangiti, at pagkatapos ay kinuha ang kaligrapya at pagpipinta mula sa kamay ni Secretary Elsed. Sa katunayan, itong kalihim na si Elsed Zhang ay walang tunay na kapangyarihan, ngunit alam ng lahat na si Kalihim Elsed ay kumakatawan kay Kalihim Warren. At si Secretary Warren ang pinakamataas na pinuno ng Quezon Province. At ang kapangyarihan sa kanyang mga kamay ay lampas lamang sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Kahit si Margarito ay hindi kayang ikumpara, ang dahilan kung bakit ang isang malaking tao ay maaaring dumating upang lumahok ay tiyak na hindi dahil sa mga dahilan ni Diane. Dahil ang bilang ng beses na nakipagpulong si Diane kay Secretary Warren ay napakalimitado, nangangahulugan ito na si Secretary Warren ay dapat nasa panig ni Reynold. Oo naman, hindi pinili ni Kalihim Elsed na maupo pagkatapos magsalita, ngunit naglakad sa likuran ni Reynold upang ipakita ang kanyang saloobin. Matapos makita ni na Brendan at Franklin ang eksenang ito, ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay labis na nasasabi. Dahil nang lumitaw si Margarito ngayon, malabong naramdaman nilang dalawa na may nangyayaring mali, ngunit nang lumitaw ang kalihim na si Elsed na ito pagkatapos lumitaw, ang mga alalahanin sa kanyang puso ay agad na naduraj. Gaano man kalakas si Cyrus, gaano man siya kalakas, ano ang magagawa niya? Kabanata 1273. Ano ang dapat gawin? Kung titingnan ang buong lalawigan ng Quezon, walang makakapantay sa isang taong tulad ni Secretary Warren. Sa pangkalahatan, masasabing ang buong lalawigan ng Quezon ay teritoryo ni Kalihim Warren Wang.
Kahit sinong imbitahan mo si Cyrus, walang kwenta. Medyo pangit din ang ekspresyon ng mukha ni Gerard sa mga oras na ito at napakasimple ng dahilan. Si Gerard mismo ay isang gangster at ang taong pinakatakot niyang masaktan ay dapat ang taong katulad ni Secretary Warren. At humarap na si Secretary Elsed, kaya kung magpapatuloy siya rito, lalo lang niyang madadami ang sarili niya. Hiniling ni Thomas kay Gerard na tumulong sa pakikitungo kay Reynold. Pagkatapos ng lahat, si Reynold ay pinuno ng isang martial arts family at maraming negosyo, ngunit hindi siya natatakot kay Reynold. Ngunit kung hihilingin kay Gerard na makitungo sa mga taong tulad ni Secretary Warren, hindi ito panliligaw sa kamatayan. Siyempre, natural din ang iniisip ni Margarito. Kung dahil lang sa bagay na ito ang nagpapaantala sa kanyang kinabukasan, talagang hindi ito katumbas ng halaga. Kaya nagkatinginan sina Margarito at Gerard, na para bang ayaw na niyang madamay pa sa usaping ito, dahil masyadong komplikado ang usaping ito. At naging excited din ang mga ekspresyon ng mukha ng lahat ng naroroon, dahil parang lalong nagiging interesante ang eksena nila ngayon. Ang panig ni Cyrus ay nakakuha lamang ng kaunting momentum at direktang pinigilan ni Reynold. Noong una, inakala ng lahat na madaling makaalis si Cyrus dito sa ilalim ng proteksyon ni Gerard at Margarito. Kung tutuusin, ang dalawang taong ito ay napakasigla pa rin sa lalawigan ng Quezon. Kahit na gustong hawakan ni Reynold at ng iba pa si Cyrus, tiyak na gagawin nila hindi. Lilipat sa harap ng dalawang taong ito. Pagkatapos ng lahat, hindi pinipigilan ng Chendlang ang mga lokal na ahas, at imposibleng gumawa ng gulo ang sinuman sa mga site ng ibang tao. Ngunit walang nag-isip na personal na dumating ang sekretarya ni Secretary Warren. Naging sanhi din ito ng pagiging inutil ng dalawang taong inimbitahan ni Cyrus, dahil wala sa kanila ang nang-ahas na saktan si Secretary Warren. Oo nga, pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, nagkusa si Margarito na sabihin kay Cyrus. Master de la Cruz, maaring wala akong kapangyarihan sa bagay na ito ngayon. Kung tutuusin, nandito ang mga tao ni Secretary Warren. Medyo pangit kung ako patuloy na manatili dito. Hindi bale. I'm very grateful na dumating ka. You can go. Alam ni Cyrus ang ibig sabihin ni Margarito, kaya kalmado siyang tumango. Matapos makitang umalis si Margarito, mabilis na sinabi ni Gerard na may iba pang bagay sa kanyang tabi, at pagkatapos ay nagmamadaling umalis. Matapos makitang umalis sina Gerard at Margarito, naramdaman ng lahat na naroroon na si Cyrus ay maaaring talunin ngayon. Gayunpaman, walang pakialam pa rin si Cyrus. Hindi lang siya nagplanong umalis, ngunit sa halip, hiniling niya kay Thomas na magdala ng 2 upuan at hayaang maupo si Margot. Napatingin ang lahat kay Cyrus at Margot na nakaupo doon na parang nanonood ng joke. Malapit na silang mamatay, at mayabang pa sila doon. Walang magawang umiling si Diane, na parang naramdaman din niya na tapos na si Cyrus. Laging nakatingin si Riza kay Cyrus. Habang tumitingin siya kay Cyrus, mas kawili-wili siya. Siyempre, ang saligan ay maaaring umalis si Cyrus dito ng buhay ngayon. Kung matatalo si Cyrus sa huli, si Cyrus ay magiging biro sa mata ng lahat. Tumingin si Kevin kay Cyrus nang may pang-aalipusta, at walang kwentang sinabi, Cyrus, mukhang walang silbi ang 2 rescuer na inimbitahan mo rito. Ngayon ay iniwan ka na nila. Ang 2 taong ito ay hindi ang mga rescuer na inimbitahan ko. Mahinang sabi ni Cyrus habang nagbabalat ng mga dalandan para kay Margot. Di ba ang rescuer mo? Tapos may mga hole card ka pa ba na hindi mo naipakita? Kung may mga hole card ka pa, payo ko sa'yo bilisan mo at ipakita mo, o baka wala ka ng chance for a while. Sasabihin ko sa'yo. Nakangiting sabi ni Kevin kay Cyrus.
Bahagyang tumingin si Cyrus kay Kevin, hindi nagsalita, ngunit patuloy na tahimik na binalatan ang mga dalandan para kay Margot. Cyrus, kung hindi mo kami bibigyan ng paliwanag, huwag mo kaming sisihin sa pagiging masungit. Tinitigan ni Brendan si Cyrus at sumigaw. Nakuha. Direktang ibinato ni Cyrus ang balat ng orange sa mukha ni Brendan, at pagkatapos ay sinabing walang ekspresyon. Hindi mo pa turn para magsalita. Ikaw. Isang bakas ng galit ang sumilay sa mga mata ni Brendan. Boss Yu, huwag kang magalit, bigyan mo pa siya ng 10 minuto para pag-isipan ito. Walang pakialam na sinabi ni Reynolds kay Brendan. Sa kabilang banda, huminga ng malalim si Brendan at sinabi sa mahinang boses, "Okay, Mr. Lee," pagkatapos ay bigyan ang taong ito ng 10 minuto. Sa katunayan, maaaring direktang salakayin ni Reynolds si Cyrus. Ngunit dahil napakaraming tao ang nanonood sa oras na ito, nilayon niyang gawing mas maganda ang mga bagay, upang isipin ng lahat na si Cyrus mismo ay hindi marunong magpahalaga sa pagkakataon, kaya humantong sa pamilya Lee. Shot. Sa madaling salita, hindi binigyan ni Reynolds ng pagkakataon si Cyrus, ngunit wala siyang balak makipag-usap sa iba. Talagang kawili-wili ang malaking dula ngayon. Nakangiting sumigaw si Lambert, at pagkatapos ay nagpatuloy. Ang pamilyang Wang ng pamilya Yu ng pamilyang Lee ay may isa pang sekretarya ng sekretarya ni Wang. Hindi ko alam kung paano planong lutasin ni Cyrus ang sitwasyong ito. Ito ay hindi magagapi. Ano pa ba ang masisira? Itong si Cyrus ay naghihintay na mamatay. Malumanay na sabi ng isang medyo may edad na. I think so too. Kung talagang gusto ni Cyrus na humingi ng tulong, pwede lang niyang hilingin ang mga taong may mas nakakatakot na background na pumunta dito. Pero kahit tingnan mo ang buong China, ilang tao ang maaaring magkaroon ng ganoong enerhiya. Originally, akala ko 2 rescue soldiers ang inimbitahan ni Cyrus. Siguro may kislap pa rin ang pag-asa, pero hindi ko inaasahan na ang 2 rescue soldiers na ito ay direktang pinatay ng secretary ni Secretary Warren. Nakakatuwa talaga. I don't think so. Cyrus still looks so confident. Baka may something talaga ang batang ito. Nagsimulang magsalita ang lahat. Boss Bai, sa tingin mo ba ay may pagkakataon si Cyrus na baguhin ang mga bagay ngayon? Sa sandaling ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nagtanong sa ikatlong anak na si Bai sa mahinang boses. Matapos marinig ang pangungusap na ito, hindi napigilan ni Lambert na mapamura at mahinang nagsabi, may pagkakataon ba na magbalik-balikan? Oo, sa tingin ko ay medyo may tiwala si Cyrus. You better stop joking with me. Ganito na, paano pa siya magkakaroon ng chance na bumalik? Nakakatakot talaga ang lineup ng kalaban. Kahit tingnan natin ang bansa natin, hindi hihigit sa 10 tao ang makakasunod. Ilang malalaking pamilya confrontation, at ang mga taong ito ay mga pag-iral na may kahanga-hangang background. Kung talagang kamag-anak si Cyrus sa mga taong ito, hindi siya magagalaw ni Reynolds. Dahil inilipat siya ni Reynolds ngayon, nangangahulugan ito na walang kinalaman si Cyrus sa iyong mga tao. Ano kayang gagawin niya para makabalik? Sabihin mo sa akin. Kabanata 1274. Hindi ba sapat ang mga taong tinaharapin mo? Oo, mukhang talagang naghihintay na mamatay itong si Cyrus. Napakamakatwiran ng pagsusuri ni Boss Bai. Bahagyang tumango ang lahat, parang naramdaman ng lahat na inimbitahan na ni Reynolds ang isang tulad ni Secretary Warren. Pagtingin sa buong Quezon Province, walang ibang tao na may kukumpara kay Secretary Warren, kaya si Cyrus ngayon ay mas mahirap kaysa sa pag-akyat sa langit para bumalik. Higit pa rito, sa oras na ito, ang pamilya Yu,
Ang pamilya Wang at iba pa ay hindi nagsikap ng kanilang lakas. Walang pag-asa na ang lahat ng mga taong ito ay nagkakaisa. Si Cyrus ay walang posibilidad na bumaligtad. At ang mga nasa fan family ay lahat ay tumingin sa posisyon ni Cyrus, at lahat sila ay ganoon ang iniisip sa kanilang mga puso. Naramdaman nila na si Cyrus ay mamamatay ngayon. Siyempre, ang ilang mga tao na may magandang relasyon kay Jasmine ay nag-aalala pa rin tungkol kay Cyrus. Ngunit ang katayuan ng mga taong ito sa pamilya ng fan ay napakababa at wala silang karapatang magsalita. Si Jasmine ay mukhang walang pakialam. Kung tutuusin, ang tunay niyang plano ay paalisan si Cyrus. Gayunpaman, ang ekspresyon sa mukha ng ama ni Jasmine ay napakapangit sa oras na ito. Dahil talagang nag-aalala siya kay Cyrus at Margot, at mas nag-aalala siya na ang insidenteng ito ay makakaapekto kay Jasmine. Nako, mukhang masama talaga itong si Cyrus ngayon. Si Cyrus ay talagang masyadong nakakaalam sa sarili. Dahil lang sa kakilala niya sina Gerard, Margarito at iba pa, talagang gusto niyang subukang makipagkumpetensya sa isang malaking pamilya tulad ng pamilyang Lee. Hindi ba ito manliligaw na kamatayan? Oo, ang Margot na ito ay talagang nakakagawa ng katangahang bagay. Para ibalik ang isang taong tulad ni Cyrus, ito ba ay nagpaplanong patayin ng pamilya Lee? Ngayon lang binigyan ni Mr. Lee ng pagkakataon si Margot, ngunit walang hiya si Margot, ano ang magagawa niya? Nabalitaan ko na ang Margot na ito ay laging may kasamang iba sa labas. Hindi siya dinidisiplina ng kanyang mga magulang mula noong bata pa siya at tiyak na hindi siya mabuting tao. Siya ay katulad ni Cyrus. Ang mga mula sa pamilya ng fan ay palaging ayaw kay Margot, kaya sa oras na ito, tiyak na mapapahiya sila dito. Ang ama ni Jasmine ay may sobrang pangit na ekspresyon sa kanyang mukha pagkatapos marinig ang sinabi ng mga taong ito, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin. Pagkatapos ng lahat, wala siyang lakas ng loob na pabulaanan ang mga taong ito ngayon. At nang sabihin ng mga taong ito ang mga salitang ito, hindi nila sinasadyang itago sa kanya, halatang sinasadya nilang sabihin ito sa kanya. Sa orihinal, nagkaroon ng lugar si Jasmine sa holiday na may sariling pagsisikap. Ngunit pagkatapos ng insidenteng ito, tinatansya na ang katayuan ni Jasmine sa pamilya ng fan ay maaaring maibalik sa orihinal nitong estado. Hoy! Itong si Cyrus ay masyadong bata at masigla. Kung maghintay pa siya ng ilang taon at magsisikap na mabuo ang kanyang paningin, maaaring kwalipikado siyang lumaban sa pamilyang Lee, ngunit ngayon ay medyo nababalisa siya. Minsan bata pa ang mga tao ay bata pa at masigla, ngunit hindi ito magandang bagay. Sa sandaling ito, biglang nagsalita ang isang matandang lalaki. At nang marinig ng lahat ang sinabi ng matanda, lahat sila ay sumang-ayon. Bagamat labis silang naiinis kay Cyrus sa kanilang mga puso. Sa katunayan, kahit na ano, nakita rin nila ang lakas ni Cyrus, ngunit ngayon ay medyo bata pa si Cyrus, at ang kanyang background sa network ay hindi kapareho ng antas ng pamilyang Lee. Kung tutuusin, ngunit kung bibigyan pa ng panahon si Cyrus, maaaring iba ang sitwasyon. Sayang at huli na ang lahat para magsabi ng kahit ano ngayon. Kung tutuusin, umabot na sa puntong ito. Naawa man sila kay Cyrus, wala silang magagawa. Cyrus, 5 minuto na ang lumipas, hindi mo ba ipapakita ang iyong mga baraha? Nakangiting tanong ni Kevin kay Cyrus. At tumingala si Cyrus kay Kevin at sinabing may blankong mukha. Hindi ko na kailangan ng anumang trump card. Kung gusto mong gawin ito, magagawa mo na ito ngayon. Alam ni Cyrus na ang pinakamalaking garantiya ng pamilyang Lee ay ang taong nasa tabi ni Kevin. Ngunit ang lakas ng taong iyon ay isang master ng martial arts.
At si Cyrus ay maaari na ngayong magkaroon ng kapangyarihan ng isang master ng martial arts sa pamamagitan ng pag-inom ng 2 panghiram na table task, ngunit may pangatlo, hiramin ang divine pill. Kahit na ito ay 3 hiniram na table task, si Cyrus ay mayroon pa ring jade pendant ni Kenny. Bagamat hindi alam ni Cyrus kung para saan ang jade pendant, ngunit alam ni Cyrus na dahil ibinigay ito sa kanya ni Kenny, tiyak na kapaki-pakinabang ito, kaya plano ni Cyrus na gamitin ang jade pendant na ito sa huling pagkakataon. Kaya hindi na kailangan ni Cyrus ng tulong ng sinuman, at ang mga taong ito ay walang kinalaman kay Cyrus. Ito ang dahilan kung bakit kalmado si Cyrus ngayon. Nandito na, pwede ka pang maging mayabang. I have to say, even I admire your attitude a little. Ngumiti si Kevin at sumagot kay Cyrus. Gayunpaman, sa sandaling ito, may biglang ingay mula sa labas ng lobby. Matapos marinig ang boses, lumingon ang lahat at tumingin, tanging isang lalaki at isang babae ang pumasok. Matangkad ang lalaki, bakas sa mga mata ang tiyaga, habang ang babae naman ay napakaganda ng anyo at napaka-sexy ng figura, nakasuot ng mahabang puting damit. Nang makita ng lahat ang 2 taong ito, agad nilang nakilala na sila ay walang iba kundi sina Annie at Sandro. Hindi ba ito sina Annie at Sandro? Bakit pumunta silang dalawa dito? Baka may conflict sila ni Cyrus. Maaaring patay na talaga si Cyrus ngayon. Hindi lang siya nakasakit ng maraming tao, kundi maging sina Annie at Sandro ay nahirapan siya. Baka wala na talagang pag-asa si Cyrus. Lahat ay nagsasalita sa mahinang boses. At tumingin si Kevin sa kanyang relo at ulong, may natitira pang 3 minuto. Yun lang naman ang mga pumunta dito this time, diba? Natural na nakita din ni Cyrus sina Annie at Sandro, ngunit hindi niya ito isinapuso, ngunit dahan-daang itinaas ang kanyang ulo at tinanong si Kevin. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, hindi napigilan ni Kevin na tumahimik sandali, pagkatapos ay sumimangot at sinabing, "Ano ang ibig mong sabihin?" Naalala ko na sinabi ko sa iyo kagabi na hiniling ko sa iyo na gamitin ang lahat ng koneksyon na magagamit mo. Maaari mong tawagan ang maraming tao hanggat maaari, at ngayon mo lang na-recruit ang mga taong ito. Malumanay na paliwanag ni Cyrus. Hindi pa ba sapat ang mga taong ito para harapin ka? Nalilitong tanong ni Kevin kay Cyrus. Ngumisi si Cyrus pagkatapos marinig ito, at pagkatapos ay sinabing blanko. Mukhang sobra ko talagang pinahahalagahan ang iyong pamilyang Lee, at binigyan kita ng pamilya Lee isang gabi, at ngayon ko lang nalaman ang puntong ito. Mga tao, at walang muwang ang pagnanais na umasa sa mga ganyang tao para harapin ako. Kabanata 1275. Mas masahol pa. Anong ibig mong sabihin? Sa tingin mo ba hindi kami sapat para harapin ka ng mag-isa? Tinitigan ni Kevin ang kanyang salamin at malakas na tinanong si Cyrus. Siyempre hindi sapat. Marahang umiling si Cyrus. Ikaw. Matapos marinig ni Kevin ang mga salita ni Cyrus, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay hindi pangkaraniwang hindi makapagsalita, hindi niya maiwasang ngumiti, at sinabi sa mahinang boses. Cyrus, gaano katagal na? Malapit ka nang mamatay, at you still dare to brag here? I really admire you, may 1 minuto pa, mamamatay ka na. Tiningnan ni Fan Yuenje ang posisyon ni Cyrus na may mukhang walang magawa, dahil nakikita ng lahat na wala ng pag-asa si Cyrus na makabalik ngayon. Kung matalino si Cyrus, maaari niyang samantalahin ang pagkakataong ito para aminin ang kanyang mga pagkakamali sa mga taong ito, at pagkatapos ay pag-usapan kung ano ang susunod na gagawin.
Ngunit pinili pa rin ni Cyrus na magmukhang walang malasakit at tila wala man lang pakialam sa mga taong ito. Ang paggawa nito ni Cyrus ay maaari lamang magdulot ng pagkamuhi sa kanya ng mga taong ito, at maaaring maging mas malupit pa siya pagdating sa pag-atake sa kanya. Maging si Riza ay nakasimangot at tumingin sa posisyon ni Cyrus na may napakagulong ekspresyon sa kanyang mukha. Bagamat akala ng lahat na naroroon ay tiyak na matatalo si Cyrus ngayon, ngunit hindi niya alam kung bakit, ngunit naramdaman pa rin niya na hindi talaga ipinakita ni Cyrus ang kanyang mga baraha. Nadama ni Riza na si Cyrus ay malamang nababalik sa ilalim ng gayong mga pangyayari. Dahil nakita ni Riza sa mukha ni Cyrus ang isang uri ng kumpiyansa na wala sa mga ordinaryong tao. Ngunit hindi naintindihan ni Riza kung ano ang trump card ni Cyrus. Kung tutuusin, walang makakapigil sa lahat ng malalaking pamilyang ito. Bukod dito, ang sekretarya ni Secretary Warren ay narito pa rin sa oras na ito, at wala siyang maisip na anuman pagkatapos ng paghihirap. Kanyang utak. Ang isang sagot ay maaaring pumutok sa laro ngayon. Kinabahan din si Margot sa mga oras na ito. Nag-aalala siya na may nangyari talaga kay Cyrus, kaya hindi niya maiwasang abutin at hatakin si Cyrus, na para bang gusto niyang matalo si Cyrus. Ngunit si Cyrus ay napakatahimik na nakaupo sa upuan, at walang intensyon na aminin ang pagkatalo. Gayunpaman, sa oras na ito, sa wakas ay pumasok sina Sandro at Annie sa lobby. Sa oras na ito, mayroong higit sa 100 mga tao sa likod ni Sandro. Ang mga taong ito ay napakahusay. Sa unang tingin, ang mga tropa ay lumabas, at ang kanilang pagiging epektibo sa pakikipaglaban ay hindi dapat mababa. Isang sandali ng pananabik ang sumilay sa mga mata ni Kevin, at mabilis siyang naglakad papunta sa tabi ni Sandro at Annie, at nakangiting sinabi, "Akala ko hindi kayo pupunta ngayon, kung hindi kayo makakarating. Kung gayon baka makaligtaan mo ang isa pang magandang palabas." Matapos marinig ang mga salita ni Kevin, mas inaabangan ng lahat ang ekspresyong iyon, dahil magsisimula na ang magandang palabas. Ang kasalukuyang sitwasyon ay napaka hindi pabor kay Cyrus, at si Cyrus ay halatang hindi makayanin. Ngunit kung ang Annie at Sandro ay isasama, kung gayon si Cyrus ay maaaring talagang walang pagkakataon. Hindi napigilan ni Margot na huminga ng malalim. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Cyrus, ngunit ang ekspresyon ng kanyang mukha ay hindi pangkaraniwang matatag. Sa oras na ito, napagpasyahan niya na kahit anong mangyari ngayon, tatayo siya kay Chen. Mo. Sa tabi niya, kahit mamatay siya, hindi niya ipagkakanulo si Cyrus. Matapos makita ang determinadong ekspresyon sa mukha ni Margot, Hindi napigilan ni Cyrus na mapangiti ng bahagya, at pagkatapos ay mahinang sinabi, "Huwag kang mag-alala, walang magiging problema sa akin." Matapos marinig ni Margot ang mga salitang ito, bahagya niyang sinulyapan si Cyrus, at pagkatapos ay mahinang sinabi, "Kahit anong mangyari ngayon, hinding-hindi kita iiwan." Ngumiti si Cyrus at walang sinabi. Direktang tumakbo si Sandro sa kinatatayuan ni Cyrus, at hindi man lang tumingin kay Kevin, habang si Annie ay laging nasa tabi ni Sandro, hindi rin pinapansin si Kevin. May bahid ng pag-aalinlangan sa mga mata ni Kevin. At ang ekspresyon sa kanyang mukha ay tila medyo mali, dahil nararamdaman niya na sina Annie at Sandro ay hindi dapat tumakbo patungo sa kanya, ngunit patungo kay Cyrus. Oo nga naman, sinaludo ni Sandro si Cyrus pagkatapos niyang maglakad sa harapan niya, at pagkatapos ay sumigaw ng malakas, "Mr. De La Cruz, nandito ako para protektahan ka sa ilalim ng utos ni Rislang." Ang lahat ng naroroon ay natigilan sa pwesto saglit. Ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay napaka hindi kapani-paniwala, at tila wala silang paraan upang maunawaan kung ano ang nangyayari. Hindi nahirapan si Sandro kay Cyrus. Sa kabaligtaran, dumating si Sandro upang protektahan si Cyrus.
Bilang karagdagan, binanggit ni Sandro ang isang Riesling ngayon at walang nakakaalam kung sino ang Riesling na ito. Tinanong ni Riesling na protektahan mo ako. Mahinang tanong ni Cyrus kay Sandro. Oo, nakatanggap lang ako ng tawag kay Riesling. Malakas na sigaw ni Sandro. Nataman yata kita kahapon. Mahinang sabi ni Cyrus. Iyan ay dahil mayroon akong mga mata at hindi alam ang Mount Tai. Nagpatuloy si Sandro. Haha. Matapos marinig ito, hindi napigilan ni Cyrus nang ngumiti at hindi na nagsalita pa. May kislap na kakaiba sa mga mata ni Reynolds at naisip niya sa sarili kung sino itong Riesling sa bibig ni Sandro. Natigilan sandali si Rolly at mahinang nagtanong, Master Son, sino itong Riesling na sinasabi mo? Ang Commander-in-Chief ng ating hukbo ay si Bruno. Malakas na sabi ni Sandro. Sa ilang sandali, ang lahat ng naroroon ay natulala muli at tumingin sa posisyon ni Cyrus na may hindi kapani-paniwalang ekspresyon. Walang nag-iisip na sa sandaling ito, nagbago muli ang mga bagay. Talagang kilala ni Cyrus si Bruno, ang Commander-in-Chief ng hukbo ni Sandro. Bagamat hindi alam ng ilan sa mga naroroon kung gaano katikat ang background ni Bruno. Ngunit ang sekretarya ni Secretary Warren ay napakalinaw, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagsimulang magmukhang pangit. Nagsimula na ring mag-usap ang mga taong naroroon sa mahinang boses. Hindi ko inaasahan na itong Cyrus na ito ay talagang may whole card. Oo, hindi ba tao si Bruno? Hindi ito dapat maging madali, kung hindi magiging ganito si Sandro. Talagang kilala ni Cyrus ang isang tulad ni Bruno. Sabi ni Lambert na may nasasabik na ekspresyon. Boss Bay, sino itong Bruno na sinasabi mo? Hindi nyo pa kilala si Bruno, kaya hindi na ako magpapakilala sa inyo. Masasabi ko lang sa inyo na ang Bruno na ito ay mapupunta sa pinakamataas na posisyon sa hukbo sa hinaharap. Ang kanyang hinaharap ay walang limitasyon at si Bruno ay kung saan mas kapansin-pansin ang pamilyang Lei. At walang sino man sa militar ang makakapantay sa kanila, kahit ang isang tulad ni Secretary Warren ay hindi maglalakas loob na saktan ang isang tulad ni Bruno. Ang walang kapantay na pangungusap ni Lambert ay nagbigay sa lahat ng naroroon ng isang napakalinaw na pag-unawa sa lakas ni Bruno. Kabanata 1276. May mga card ba? Sa oras na ito, ang sitwasyon sa lobby ay muling umikot. Sa mata ng lahat, si Cyrus, na isa ng dead end, ay talagang pinaalis si Bruno. Bagamat hindi pa rin alam ng maraming tao kung gaano nakakatakot ang pagkakakilanlan ni Bruno. Ang magagawang gawing takot si Sandro at ang pamilya ng Son ay sapat na upang patunayan na may mas kamanghamanghang impluwensya si Bruno. At alam din ni Cyrus sa kanyang puso na ang tulong ni Bruno sa oras na ito ay dahil sa relasyon ni Vera. Kahit na ano ang gusto niyang gawin niyan kapag lumalapit kay Cyrus, ngunit laging matutulungan ni Vera si Cyrus sa pinakakritikal na oras, kaya sobrang naantig pa rin si Cyrus. Si Riesling ay may magandang relasyon sa aking ama. Ang aking ama ay personal na tumawag sa akin kahapon at malinaw na sinabi sa akin na suportahan ang aksyon ni Sandro. Sa sandaling ito, biglang sumigaw din si Annie. Matapos marinig ang mga salita ni Annie, lahat ay natigilan muli. Natapakan ni Annie ang matataas na takong at naglakad papunta sa gilid ni Cyrus, at pagkatapos ay tumingin kay Cyrus nang may pagkamangha sa kanyang magagandang mata. Malinaw, ang pagkilos ni Annie ay kumakatawan na siya ay nasa panig ni Cyrus ngayon. Ang ekspresyon sa mukha ni Reynolds ay naging pangit noong una. Hindi niya namamalayan na tumingin kay Secretary Elsed sa tabi niya, at pagkatapos ay mahinang nagtanong, Secretary Elsed, sino itong Riesling? Ang impluwensya nitong Riesling sa rehiyon ng militar ay tiyak na mairaranggo sa nangungunang tatlo, mahirap itong harapin.
Sumimangot si Secretary Elsed at sumagot, at pagkatapos ay nagpatuloy. Hindi ko inaasahan na binibigyang pansin din ni Rislang ang bagay na ito. Kailangan kong tawagan si Secretary Warren upang makita kung ano ang ibig sabihin ni Secretary Warren. Pagkasabi nito, tumalikod si Secretary Elsed at umalis. Matapos makita ang eksenang ito, lahat ay nagpakita ng gulat na ekspresyon. Dahil akala nilang lahat ay sumuko na si Secretary Elsed sa pagsuporta kay Reynold dahil sa hitsura ni Sandro. Maging si Brendan at ang iba pa, na naramdaman na nila na sila ay nanalo, ay medyo natulala sa oras na ito. Naisip nila na may ganoong pagbabago sa mga bagay. Para sa isang oras, ang lahat ay medyo tulala, at hindi nila alam kung ano ang susunod na resulta. Malaki na rin ang pinagbago ng ugali ng fan family sa oras na ito. Ngayon ay hindi na nila pwedeng maliitin si Cyrus. Alam din nila na dahil naglakas loob si Cyrus na lumitaw sa lugar na ito, ipinapakita nito na may ilang background talaga si Cyrus. Jasmine, napakalakas ng iyong manugang na kaya niyang talunin ang pamilya Lee. Oo, Jasmine, nakahanap ka na ng mabuting manugang sa pagkakataong ito. Kung gusto mong sabihin ko na maganda ang buhay ni Jasmine, kahit na bawal magpakasal si Margot sa pamilya Lee, makakahanap siya ng isang mabuting manugang. Sa oras na ito, tila nagbago ang mukha ng lahat, at lahat sila ay nagsimulang magkusa na sumigaw kay Jasmine. At magugulat din si Jasmine sa mga oras na ito. Paano niya naisip na kaya ni Cyrus ang pagbabalik tanaw sa ganoong sitwasyon? Ang eksenang lumitaw sa oras na ito ay ibang-iba sa inaasahan ni Jasmine, ngunit kung talagang kaya ng lakas ni Cyrus. Kahit napakasalan ni Margot si Cyrus, ito ay magiging isang magandang bagay, kaya ang mukha ni Jasmine ay nagpakita din ng napakasayang ngiti. Hindi makaupo si Brendan, mabilis siyang naglakad papunta sa gilid ni Reynold, at mahinang tinanong si Reynold, Mr. Lee, ano ang dapat kong gawin ngayon? Hintayin ang sagot ni Secretary Elsed. Ang kalooban ni Reynold ay mas kalmado, at siya ay tumugon ng napakakalma. Katatapos lamang magsalita ni Reynold nang si Kalihim Zhang ay nagmamadaling bumalik sa tabi ni Reynold, at pagkatapos ay bumulong kay Reynold. Mr. Lee, pasensya na po talaga, sinadya ni Secretary Warren iyon mula noong rislang kung gusto mong protektahan itong Cyrus, kung gayon wala siyang masabi, kung wala na, aalis muna ako. Secretary Elsed. Nang makita ni Brendan na si Secretary Elsed ay nagpaplanong umalis ng ganito, siya ay natulala at nagmamadaling sumigaw. Nang makita ng lahat na naroroon si Secretary Elsed na umalis, lahat sila ay nagpakita ng gulat na mga ekspresyon dahil hindi nila akalain na magiging ganito ang mga bagay sa huli. Sa una, inakala ng lahat na sa sandaling lumitaw si Secretary Elsed. Ang pangkalahatang sitwasyon ay itinakda. At si Cyrus ay tiyak na matatalo ngayon dahil si Secretary Warren na ang pinakamatibay na pag-iral sa Quezon Province at hindi na masira ni Cyrus ang sitwasyong ito. Ngunit sino ang mag-aakalang inilipat ni Cyrus ang isang mas nakakatakot na buhay kaysa kay Secretary Warren? Bagamat hindi nagpakita ng personal si Bruno, mula sa sandaling umalis si Secretary Elsed, inihayag na ang lakas ni Bruno ay higit na nakahihigit kay Secretary Warren. Sino ba itong Rislang? Oo, hindi ba't ang lakas ni Rislang ay medyo nakakatakot, kahit si Secretary Warren ay kailangang umiwas ng 3 puntos. I didn't expect na itong si Cyrus ay talagang hindi ordinaryong tao. Parang mas lalong nagiging interesting ang malaking drama ngayon. Lahat ng naroroon ay nagsimulang mag-usap. At ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay labis ding nasasabik, dahil sa puso ng mga taong ito, walang mas kapana-panabik kaysa sa kasalukuyang sitwasyon.
Malaki na rin ang pinagbago ng mga pananaw ng fan family kay Cyrus ngayon, at hindi na nila mararamdaman na isa lang si Cyrus na baliw. Tinitigan ni Margot si Cyrus gamit ang kanyang magagandang mata, na may hindi kapani-paniwalang ekspresyon sa kanyang mukha, na parang hindi niya akalain na si Cyrus ay may ganoong nakakatakot na relasyon. Naiintindihan na niya ngayon kung bakit sobrang kumpiyansa si Cyrus noon. Nakita rin ni Margot ang pag-asa kay Cyrus. Naramdaman niya na maaaring talagang mailabas ni Cyrus ang kanyang sarili sa pamilya ng fan. Hindi ko inaasahan na mayroon ka talagang butas na card para ibalik. Si Riza, na nasa hindi kalayuan, ay nakatingin din sa kinatatayuan ni Cyrus at napabuntong hininga sa loob. Sa oras na ito, mas naging interesado si Riza tungkol kay Cyrus. Kung tutuusin, wala nang mas kapana-panabik kaysa sa pagbabalik ni Cyrus ngayon lang. Tila ang lahat ng naroroon ay labis na nabigla, ngunit si Reynold lamang ang may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Mr. Lee, umalis na si Secretary Elsen, ano ang dapat nating gawin ngayon? Talagang nataranta si Brendan sa oras na ito, at tinanong si Reynold na may sobrang kaba na ekspresyon. Hindi pa tapos, bakit ka nagpapanik? Mahinang sabi ni Reynold. Mr. Lee, may mga card ba sa kamay mo na hindi pa nabubunyag? Huminga ng malalim si Brendan at mahinang tinanong si Reynold. Yes, Mr. Lee, may whole card ka pa ba? Mabilis ding tanong ni Franklin. At walang pakialam na sumulyap si Reynold sa kanilang dalawa, at hindi direktang sinagot ang mga salita nilang dalawa. Ngunit sa katunayan, tama ang mga hula ng 2 taong ito. Si Reynold ay hindi pa rin nabubunyag ang kanyang mga card at mayroon pa siyang huling pagkakataon na makabalik. Kabanata 1277. Magsugal. Siyempre, alam din ni Reynold sa kanyang puso na talagang nakakatakot ang lakas ni Cyrus. Dati, akala niya ay napakasimpleng bagay lang ang linisin si Cyrus, pero ngayon parang kung gusto niyang supulin ng direkta si Cyrus. Kaya lang niyang hintayin ang taong iyon, mukha. Ngunit hindi alam ni Reynold kung ang taong iyon ay darating ngayon. Kung ang taong iyon ay hindi lalabas ng personal, si Reynold ay makakapag-draw lamang kay Cyrus, ngunit kung ang taong iyon ay lilito, ang kanilang pamilyang Lee ay maaaring maglinis pa, Cyrus. Paano maisip ni Reynold na ilalagay niya ang lahat ng kanyang pag-asa sa taong iyon sa huli? Ang taong iyon ay ang huling card na nasa kamay ni Reynold, at ang ganitong uri ng tao ay gumamit ng mas kaunting oras. Talagang ayaw ni Reynold na sayangin ang pagkakataong ito kay Cyrus. Ngunit sa pagtingin sa kasalukuyang sitwasyon, walang mas mahusay na paraan kung wala ang taong iyon. Lumingon si Reynold at bahagyang tumingin kay Miller, at mahinang sinabi, makipag-ugnayan ka. Mr. Lee, naisip mo na ba? Mahinang tanong ni Miller. Pag-isipan mo. Seryosong tumango si Reynold. Ayos ito. Sumang-ayon si Miller, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Sa kabilang banda, hindi alam ng fan family kung ano ang susunod na mangyayari. Naayos na ba ang kabuuang sitwasyon ng usapin ng tatay ko? Parang dinudurog ng panig ni Cyrus ang panig ng pamilya Lee, tama. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, mahinang tinanong ni Rolly si Diane. Matapos marinig ni Diane ang pangungusap na ito, isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa kanyang mga mata, at bahagya niyang sinabi, paano ito natapos ng ganoon kadali? Maaaring may mga card sa pamilyang Lee na hindi pa nabubunyag. Natigilan sandali si Rolly, at nagtanong sa sobrang gulat na tono. Huwag kalimutan na ang tunay na impluwensya ng pamilyang Lee ay nasa martial arts. Gayunpaman, sa oras na ito,
Ang martial arts ng pamilya Lee ay hindi pa nagagamit ang lakas nito. Ito ay tumatawag lamang sa ilang mga tao mula sa politikal at militar na bilog. Ang hindi matatapos ng ganito kabilis ang bagay. Wait lang. Walang ekspresyong sabi ni Diane. Oo, kung hindi mo sasabihin, kakalimutan ko na ang tunay na impluwensya ng pamilyang Lee ay nasa martial arts, at hindi pa nabubunyag ang koneksyon ng pamilya Lee sa martial arts. Ang ekspresyon ni Rolly ay tila bahagyang gumaan pagkatapos marinig ang pangungusap na ito. Pagkatapos ng lahat, palagi niyang sinusuportahan ang panig ni Reynold. Kung matatalo si Reynold ngayon, malamang na mapahamak siya sa pamilya ng fans sa hinaharap. Iyon ang dahilan kung bakit siya nag-aalala, ngunit pagkatapos marinig ang mga salitang ito, nadama ni Diane na ang bagay na ito ay hindi dapat matapos ng ganoon kabilis. Naramdaman din ng mga tao sa hindi kalayuan na medyo nakakapanabik ang malaking dula ngayon. Tinitigan ni Lambert ang posisyon ni Cyrus, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay bukod pa sa pagkagulat. Pakiramdam niya ay masyadong nakakatakot ang enerhiya ni Cyrus. Dati pa niyang minamaliit si Cyrus. Boss Bai, hindi mo lang ba sinabi ng may katiyakan na kahit sino pa ang dumating ngayon, hindi na magkakaroon ng pagkakataong bumalik si Cyrus? Pero kung titignan ang eksenang ito, mukhang nag-comeback si Cyrus, di ba? Sa sandaling ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakangiting nagtanong sa pangatlong bay. Matapos marinig ang pangungusap na ito, si Lambert ay nagkaroon ng kislap ng kahihiyan sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses, "Huwag maliitin ang pamilya Lee, hindi pa ito tapos." Umalis na si Secretary Elsed, hindi pa ba tapos? Nagpatuloy ang medyo may edad na lalaki. Sa tingin mo hindi si Secretary Elsed ang huling card ng pamilya Lee, tama? Matigas na sabi ni Third Bay. Sa tingin ko. Bahagyang tumango ang medyo may edad na lalaki. Nakalimutan mo ba na ang pamilyang Lee ay maaaring magkaroon ng posisyon na ito? Ito ay dahil sila ay isang pamilya ng martial arts. Ngunit mula sa simula hanggang sa kasalukuyan, ang pamilyang Lee ay hindi kailanman naalis sa kanilang impluwensya sa martial arts sa sandaling maaari nilang durugin. Ang aspetong ito. Sa mga salita ni Cyrus, hindi tiyak kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo ngayon, sa tingin ko ang kasalukuyang eksena ay hindi hihigit sa 5 hanggang 5. Nagnganga ang ngipin ni Third Bay at sumagot. Malinaw, ang iniisip ni Lambert ay kapareho ng iniisip ni Diane sa oras na ito. Pareho nilang nararamdaman na ang pamilya Lee ay talagang imposibleng madaling mawala. Kung tutuusin, napakaraming tao ang nanonood sa oras na ito. Kung talagang matatalo ang pamilyang Lee, ang epekto sa pamilyang Lee ay lubhang nakakatakot. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumingin sa ikatlong anak at ngumiti, at mahinang sinabi, "Boss Bai, mukhang tiwala ka sa pamilya Lee." Siyempre, ang malaking pamilya ng pamilyang Lee ay hindi isang bagay na kayang bayaran ng sinuman, at hindi malinaw kung gaano kakilakilabot ang impluwensya ng pamilya ng martial arts. Nagmamadaling nagpatuloy si Lambert. Saglit na nag-isip ang nasa katanghaliang gulang at mahinang sinabi, "Dahil si Boss Bai, napaka-confident mo, kaya tayong dalawa ay maaaring magsugal." Sugal. Matapos marinig ito, hindi napigilan ni Mr. Bai na matigilan saglit. Pagkatapos ay tumingin sa katanghaliang gulang na lalaki pataas at pababa, at tinanong ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na blanko ang mukha, "Paano mo ako tataya?" Panipi. Pusta ako na si Cyrus ay maaaring manalo ngayon, at ikaw ay tumaya na ang pamilyang Lee ay maaaring manalo ngayon. Ang pusta ay 10 milyon. Do you dare to bet with me? Mahinang sabi ng medyo may edad na. Tiningnan ni Third Bay ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at nag-alinlangan ng 2 segundo.
Pagkatapos ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Okay, dahil gusto mong tumaya sa akin, pagkatapos ay tataya ako sa iyo." Bahagyang ngumiti ang medyo may edad na at hindi na nagsalita pa. Sa lobby, tiningnan ni Cyrus si Kevin pataas at pababa, at sinabi kay Kevin na may blankong mukha. "Binigyan kita ng isang araw para maghanda, ngunit hindi ko inaasahan na tatawagin mo lamang ang ilang mga tao, at ang mga taong ito. Parang walang kinalaman sa kanila. Masyado bang kapaki-pakinabang?" Sa oras na ito, napakamayabang pa rin ang tono ni Cyrus. Tumingin si Kevin kay Cyrus na may kislap na galit sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya alam kung paano sasagutin ang pangungusap na ito. Sa kabilang banda, ngumiti si Reynold kay Cyrus at sinabing, "Hindi ko inaasahan na si Young Master de la Cruz ay talagang kamangha-mangha, at maaari pa niyang makilala ang isang tulad ni Bruno. Ito ay talagang hindi namin inaasahan." Sa oras na ito, nagbago rin ang mga mata ni Reynold kay Cyrus. Dati, napakababa niya ng tingin kay Cyrus, at naramdaman niyang walang mahusay na kakayahan si Cyrus. Kung gusto niyang linisin si Cyrus, ito ay isang salita lamang. Ngunit sa oras na ito, napagtanto niya na hindi kasing simple ng inaakala niya si Cyrus, at ngayon ay 20 taong gulang pa lang si Cyrus. Kung bibigyan pa ng ilang dekada si Cyrus, tiyak na malalampasan sila ng enerhiya ni Cyrus. Lee family, sa oras na iyon ay maaaring baliw na gumanti si Cyrus sa pamilya Lee, kaya ngayon ay nakapagdesisyon na si Reynold, anuman ang mangyari, si Cyrus ay masasakal sa duyan. Kabanata 1278. Nandito na ang taong nag-impake sa'yo. Maraming bagay na hindi mo inaasahan. Bahagyang tumingin si Cyrus kay Reynold, at mahinahong sinabi. Alam ni Reynold na hindi pa bumabalik si Miller, at kailangan niyang samantalahin ang pagkakataong makausap si Cyrus para maantala ng kaunti. Master de la Cruz, bagamat kilala mo si Bruno, ano? Isang katotohanan na binali mo ang mga binti at paa ni Berto. Kung titingnan mo ito mula sa legal na pananaw, dapat kang arestuhin ngayon. Sa bilangguan, kahit na ikaw ay kilala mo si Bruno, hindi ka makakatakas sa parusa ng batas. Sa tingin ko dapat mong malinaw na malinaw ang katotohanan na ang isang Ginoo ay lumalabag sa batas at ang mga karaniwang tao ay nagkasala ng parehong krimen, tama ba? Hindi ito maaaring dahil ng relasyon ninyo ni Bruno. At takasan ang parusa ng batas. Bulong ni Reynold kay Cyrus. At pagkatapos marinig ang mga salita ni Reynold, isang kakaibang tingin ang sumilay sa kanilang mga mata, dahil alam nila na si Reynold ay nagplano na banta si Cyrus ng batas sa oras na ito. Nabalian ko ang mga binti at paa ni Berto, ngunit ipinaliwanag ko na ang lahat na iyon ay dahil gusto ako ni Berto na i-frame ako at sadyang galitin ako, kaya gagawin ko ito kay Berto. Kung hindi siya gagawa ng inisyatiba upang pukawin ako, syempre hindi ko siya papatulan. Malumanay na sagot ni Cyrus. Master de la Cruz, may ebidensya ka ba sa sinabi mo? May magpapatunay ba na totoo ang sinabi mo? Mahinang tanong ni Reynold, at pagkatapos ay nagpatuloy. Kahit na totoo ang sinabi mo, mukhang hindi ka sinaktan ni Berto, ngunit binali mo ang mga binti at paa ni Berto, anuman ang iyong sinabi. Kailangan mong tanggapin responsibilidad para dito. Ang mga ekspresyon sa mukha ng lahat na tumitingin sa posisyon ni Reynold ay labis na nakakainsulto. Kung tutuusin, nakikipagkompetensya pa rin sila para sa mga personal na koneksyon noon, ngunit ngayon ay direktang inalis ni Reynold ang bagay na ito, na halatang hindi nakakatuwa. Ngunit kahit na paano baliin ni Cyrus ang mga binti at kamay ni Berto, ito ay isang katotohanan, at walang makakapagpabago nito. Kung si Bruno ay nakialam sa bagay na ito ay katumbas ng pagprotekta kay Cyrus.
Sa oras na iyon, hanggat ang pamilyang Lee ay hindi nag-aanunsyo, magkakaroon ito ng isang napaka-nakakatakot na epekto sa karera ni Bruno. Sa tahasang pananalita, sinasamantala ni Reynolds ang panggigipit ng opinyon ng publiko. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, sinabi ni Cyrus na blanko, "Oo, nabali ko lang ang mga binti at paa ni Berto, kaya ano ang maaari kong gawin?" Kung gayon, hayaan ang pulisya na humawak nito. Mahinang sabi ni Reynolds. Paumanhin, Mr. Lee, hindi pa kaya ng pulis ang bagay na ito. Ngunit sa sandaling ito, biglang sinabi ni Jonathan. Bakit? Tumingin si Reynolds kay Jonathan at nagtanong. Si Master de la Cruz ay isang martial artist mismo. Ayon sa ating mga regulasyong Chino sa pamamahala ng mga martial artist, kahit na ang isang martial artist ay gumawa ng krimen, ang pulisya ay hindi kwalipikadong makialam. Mahinang sabi ni Jonathan. Totoo ang sinabi ni Jonathan. Dahil medyo nakakatakot ang lakas ng martial artist, kaya kahit ang mga pulis ay hindi madaling makialam sa mga gawain ng martial artist, at ang martial arts ay may sariling paraan ng pamamahala. Sa madaling salita, ang mga bagay sa pagitan ng mga mandirigma ay dapat sumunod sa mga patakaran ng martial arts ng mandirigma. Haha! Hindi napigilan ni Reynolds ang tumawa ng malakas dahil hinihintay niya lang na sabihin ito ni Jonathan. Naguguluhan talaga ako, nakalimutan kong martial artist pala si Young Master de la Cruz. Tumingin si Reynolds kay Cyrus pataas at pababa ng bundok at pagkatapos ay mahinang sinabi. Dahil ang Young Master de la Cruz ay isang martial artist. Sa palagay ko ay imposibleng parusahan ka ng batas, kung gayon maaari lamang nating harapin ang bagay na ito ayon sa mga panuntunan ng martial arts. Ayon sa aking naiintindihan ko, ang mga martial artist ay bawal na gumawa ng isang bagay sa mga ordinaryong tao, ngunit Young Master de la Cruz, halatang nakagawa ka ng isang malaking bawal. Matapos marinig ang mga salita ni Reynolds, natigilan silang lahat, dahil alam nila na sa wakas ay binalak ni Reynolds na gamitin ang kanilang impluensya sa martial arts ng pamilya Lee upang sugpuin si Cyrus. Sa oras na ito, tila alam din ni Jonathan na siya ay nalinlang, at hindi niya maiwasang palihim na sampi ng isang matandang sorrow sa kanyang puso. Ang mga patakaran ng martial arts. Matapos marinig ni Cyrus ang mga salita ni Reynolds, isang bakas ng pagkalito ang sumilay sa kanyang mga mata. Kung gayon, paano sa tingin mo ito dapat hawakan? Mahinang sabi ni Cyrus. Napakasimple nito, dahil pinlano mo ang mga binti at kamay ni Berto, kailangan mong magbayad ng 10 beses sa presyo. Ito na ang katapusan ng pagbaril ng martial artist laban sa mga ordinaryong tao. Tumingin si Reynolds kay Cyrus at sinabi. Haha! Hindi mapigilan ni Cyrus na mapangiti nang marinig niya ang mga salita ni Reynolds, at pagkatapos ay mahinang sinabi, mukhang wala ka pang kakayahan. Siyempre hindi kami, ngunit ang ilang mga tao. Katatapos lang sabihin ni Reynolds ang mga salitang ito, nang biglang may ingay sa labas ng lobby. Matapos marinig ang ingay, napalingon ang lahat at napatingin. Nakita ko ang isang matandang lalaki na nakasuot ng puting damit na mabagal na naglalakad patungo sa lobby, kasama si Miller sa tabi ng matanda. Ang matandang ito ay dapat na iniimbitahan ni Reynolds kay Miller. Si Diane, na tahimik na nanonood ng dula, ay nakita ang matandang lalaki na nakasuot ng puting roba, ang kanyang mga mata ay kumislap sa gulat, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay hindi rin kapanipaniwala, at siya ay nauutal. Ang pamilyang Lee ay talagang kinuha itong isang taong inanyayahan. Talaga bang sulit na magbayad ng ganoon kalaking halaga para lang makitungo sa isang Cyrus? At tila nakita rin ni Reynolds ang matanda na nakasuot ng puting damit, at agad na lumitaw ang isang nakakalokong ngiti sa kanyang mukha, dahil ang taong ito ang huling trump card ni Reynolds.
Narito na sa wakas ang taong kayang mag-alaga sa iyo. Nakangiting sabi ni Reynolds kay Cyrus. At lumingon din si Cyrus para tingnan ang matandang nakasuot ng puting damit na may pagtataka sa mukha. Nagkusa si Diane na maglakad ng mabilis papunta sa kinatatayuan ng matanda, at sumigaw sa napakagalang na tono, "Master Wei, bakit ka nandito?" Ang matandang nakasuot ng puting damit ay walang pakialam kay Diane. At pagkatapos ay mahinang sinabi, "Nabalitaan ko na ngayon ang piging ng iyong kaarawan, kaya pumunta ako upang tingnan. At siya nga pala, may ilang maliliit na bagay na dapat harapin." Panipi. Ang mga mata ni Diane ay kumislap ng bakas ng kawalan ng kakayahan matapos marinig ang mga salita ng matanda. Dahil alam niya sa kanyang puso na ang walang kwentang bagay sa bibig ng matanda ay ang pakikitungo kay Cyrus. Lahat ng naroroon ay napatingin sa matandang nakasuot ng puting damit na may labis na pagtataka sa mga mukha, dahil hindi nila kilala kung sino ang matandang ito. At nagmamadaling naglakad si Reynolds sa harap ng matanda at magalang na sinabi, "Elder Wei, nandito ka na." Ang matandang nakasuot ng puting damit ay tumingin kay Reynolds at bahagyang tumango. "Kuya Wei." Matapos marinig ng lahat ang pamagat na ito, ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay tila naguguluhan. Kabanata 1279. Sino ang batang ito? Sino itong Elder Wei? Oo nga, pag ganito, hindi naman dapat maliit, di ba? Kinausap siya ni Reynolds ng magalang, tiyak na hindi ordinaryong tao ang Elder Wei na ito. Nagsimulang magtawanan at mag-usap ang mga naroroon. At si Lambert ay nag-alinlangan ng 2 segundo sa posisyon nitong nakatatandang Wei, pagkatapos ay tinapik ang kanyang hita ng mabangis, at sumigaw na may labis na nasasabik na ekspresyon. Ang nakatatandang Wei na ito ay maaaring ang pangatlong elder na si Wilson Wei ng sekta ng Scorpion. Ang elder ng Scorpion sect. Matapos marinig ang pangungusap na ito, ang lahat ay natigilan, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay lubhang hindi kapani-paniwala. Bagamat maraming tao ang naroroon sa panahong ito na hindi mga martial arts practitioner. Alam ng mga taong ito ang pagkakaroon ng sekta ng Scorpion, at alam din nila na ang sekta ng Scorpion ay kasalukuyang pinakamalaking sekta ng martial arts sa China. Bukod dito, ang Scorpion sect ay may karapatan na pamahalaan ang kaayusan ng martial arts. Dapat mong malaman na kahit tingnan mo ang buong China, walang maraming sekta na may karapatang pamahalaan ang kaayusan ng martial arts, 3 lamang. Ang 3 pangunahing sektang ito ay kasangkot sa isa't isa at sama-samang namamahala sa lahat ng mga mandirigma. Walang nag-akala na ang pamilyang Li ay mag-iimbita ng isang malaking tao sa oras na ito, at sa oras na ito ang sitwasyon sa larangan ay tila nagkaroon ng napakalaking pagbabago. Kung kikilos si Wilson laban kay Cyrus, paano makikilala ni Cyrus si Bruno? Ngayon ay talagang paikot-ikot ang pangyayaring ito. Sigaw ni Lambert na may sobrang excited na ekspresyon. Bukod dito, si Wilson ay isa ring master ng martial arts, kaya kapag gusto ni Wilson na linisin si Cyrus, ito ay isang napakasimpleng bagay. Tumingin si Wilson kay Cyrus pataas at pababa, at pagkatapos ay blankong sinabi, "Ikaw dapat ang nagbali sa mga binti at kamay ni Berto, tama ba?" Oo, ako ito. Tumingin si Cyrus kay Wilson sa harap niya, at hindi siya nagpakita ng magandang takot. "Very good, dahil inamin mo na ang bagay na ito, kaya madali lang itong hawakan." Bahagyang tumango si Wilson. Tumingin si Cyrus kay Wilson sa harapan niya at hindi nagsalita. "Ako ang nakatatanda sa sekta ng Scorpion. Ang sekta natin sa Scorpion ay may karapatang mamahala ng mga mandirigma. Bilang isang mandirigma, ikaw, Cyrus, ay sumalakay pa sa mga ordinaryong tao ng walang pahintulot,
at direktang hamarang sa mga kamay at paa ng kalaban. Masyadong malupit ang pamamaraan. Ngayon, tayo sa mundo ng martial arts ay dapat ipaliwanag ito sa iba. Matuwid na sabi ni Wilson kay Cyrus. Sa katunayan, nakahanap lang ng dahilan si Wilson para kumilos laban kay Cyrus. Karaniwan na sa mga mandirigma ang kumilos laban sa mga ordinaryong tao. Kahit na ang tatlong pangunahing sekta na responsible sa pamamahala ng mga mandirigma ay pumikit sa ganitong uri ng bagay. Ngunit ang martial arts ay may mga ganoong patakaran, ang mga mandirigma ay hindi maaaring tama. Ang mga ordinaryong tao ay kumikilos, kaya walang masama sa sinasabi ni Wilson ngayon. Anong gusto mong ipaliwanag? Mahinang tanong ni Cyrus kay Wilson. Napakasimple, dahil ginawa mong pilay si Berto, gagawin kitang pilay ngayon, kaya bibigyan ko ng paliwanag ang pamilya Yu. Sabi ni Wilson sa napakakalmang tono. At pagkatapos marinig ang mga salita ni Wilson, isang pahiwatig ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa mga mata ng lahat. Sino ang mag-aakala na ang kaganapan ngayon ay magiging tulad ng twist of the curve? Sa orihinal, nakita lang nila ang kaunting pag-asa sa katawan ni Cyrus, ngunit sa huli ay naduraj pa rin sila ng pamilya Lee. Walang paraan, inimbitahan na ng pamilyang Lee si Wilson na lumabas, kaya maaaring wala na talagang pagkakataon si Cyrus na makabalik sa oras na ito. Sina Reynold, Brendan at iba pa ay tumingin sa posisyon ni Cyrus na may labis na mapagmataas na ekspresyon sa kanilang mga mukha, dahil naramdaman din nila na sa wakas ay tapos na ang usaping ito. Gagawin akong pilay. Tumingin si Cyrus kay Wilson at nginisyan, pagkatapos ay mahinang sinabi, may kakayahan ka ba? Haha. Si Wilson ay ngumiti ng mapang asar. At pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses. Binata, ang dahilan kung bakit napakayabang mo ngayon ay dahil mayroon kang 3 hiram na table tas sa iyong kamay, ngunit ako ay isang martial arts master, kahit na kumain ka ng 10. Humiram ng pills. Shendan, hindi mo rin ako kalaban. Master ng martial arts. Matapos marinig ang mga salita ni Wilson, ang lahat ay nagkagulo, at ang mga ekspresyon sa mukha ng lahat ay lubhang hindi kapani-paniwala. Walang nag-iisip na ang lakas ni Wilson ay talagang isang martial arts master. Dapat mong malaman na sa mata ng mga ordinaryong taong ito, ang martial arts master ay maituturing na bilang isang walang talo na pag-iral. Maging ang mga mata ni Cyrus ay medyo nagulat sa oras na ito. Dahil hindi niya akalain na ang pamilyang Lee ay direktang makakahanap ng martial arts master sa pagkakataong ito. Ang lakas ng martial arts master ay sobrang nakakatakot, at ang pinakamalakas na kalaban na nakatagpo ni Cyrus sa ngayon ay isang martial arts master lang. Ngunit kumpara sa master ng martial arts, ang master ng martial arts ay isang langit at isang underground. Cyrus, may gusto ka pa bang sabihin ngayon? Si Wilson ay hindi nag-aaksaya ng 1 minuto at 1 segundo sa katawan ni Cyrus, at direktang nagtanong kay Cyrus. At tumingin si Cyrus kay Wilson at hindi nagsalita, sa oras na ito ay iniisip niya ang mga hakbang sa kanyang puso. Napatingin ang lahat sa posisyon ni Cyrus. Sa oras na ito, naramdaman nilang lahat na maaaring wala na talagang pagkakataon si Cyrus na bumalik. Kahit si Riza ay nararamdaman na ang kumpiyansa sa mukha ni Cyrus ay nawala, na nagpapakita na ang mga card ni Cyrus ay naubos na. Ito na ba talaga ang katapusan ng lahat? Hindi napigilan ni Riza na bumantong hininga sa loob. Elder Wei, kahit na ikaw ay isang martial arts master, sa palagay ko ay hindi ka kwalipikadong salakayin si Young Master de la Cruz. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang kinausap ni Jonathan si Wilson. Sino ka? Hindi kilala ni Wilson si Jonathan, at tinanong niya si Jonathan sa napakadiin na tono.
Hindi mahalaga kung sino ako, ngunit kailangan mong malaman kung sino si Mr. De La Cruz. Malumanay na sagot ni Jonathan. Sino ang batang ito? Natigilan si Wilson at nagtanong. Si Master De La Cruz ay apprentice ni Kenny, ang pinuno ng iyong sekta ng Scorpion, at ang nag-iisang disipulo ni Master Lee. Kung gagawin mong baldado si Master De La Cruz, paano mo ito ipapaliwanag kay Master Lee? Kalmadong tanong ni Jonathan kay Wilson. Ang taong ito ba ay apprentice ng ulo? Matapos marinig ni Wilson ang mga salita ni Jonathan, may biglang pagkabigla sa kanyang mga mata, at sumigaw siya ng may napakalaking ekspresyon. Oo, si Master De La Cruz ay apprentice ni Kenny. Tumango si Jonathan. Ang mga salita ni Jonathan ay itinapon sa mga tao na parang bomba, at ang mga ekspresyon sa mukha ng lahat ay labis na nagulat. Ang malaman ang pangalan ni Kenny ay parang kulog. Kahit na ang ilang mga tao na hindi marunong martial arts ay narinig ang pangalang Kenny. Kabanata 1280. Unggoy. Kung si Cyrus ay talagang disipulo ni Kenny, kung gayon ang pangyayari ngayon ay magiging mas kawili-wili. Paano ito posible? Si Cyrus ay talagang disipulo ni Kenny. Napatitig si Diane sa kinatatayuan ni Cyrus, bukod pa sa pagkagulat, gulat na gulat siya. Dahil isa ring martial artist si Diane, natural na alam niya kung gaano nakakatakot ang impluwensya ni Kenny. Kapag si Cyrus ay talagang apprentice ni Kenny, kung gayon ang pag-asa lamang sa antas ng pagkakakilanlan na ito ay sapat na para durugin ang buong pamilya Lee. Tinitigan ni Kevin si Cyrus, hindi siya makapaniwalang totoo ito. Kung tutuusin, sapat na si Cyrus ngayon. Sa oras na ito, maaari pang makipagkumpetensya si Cyrus sa kanilang pamilyang Lee, ngunit kung si Cyrus ay apprentice pa rin ni Kenny, kung gayon ang background ni Cyrus ay medyo nakakatakot. Napakabata pa ni Cyrus, hindi siya makapaniwala na ang ganitong kabataan ay maaaring magkaroon ng ganoong background. Imposible. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Reynold. Napatingin ang lahat sa kinatatayuan ni Reynold. Si Kenny ay hindi kailanman tumanggap ng isang apprentice. Paano ngayon si Cyrus ay magiging apprentice ni Kenny? Ito ay ganap na imposible. Medyo naguguluhan din ngayon si Reynold. Nag-aalala siya na totoo ang sinabi ni Jonathan, kaya sobrang excited din ang tono ng pananalita niya. Tama, hindi ko pa narinig na tumanggap ng apprentice ang pinuno ng sekta. Buong taon nang nag-iisa ang pinuno ng sekta natin sa Scorpion. Paano kaya siya tumanggap ng apprentice? Tiyak na kalokohan ang pinagsasabi mo rito. Sinabi rin ni Wilson kay Jonathan. Do I dare to talk nonsense about this kind of thing? Malumanay na sagot ni Jonathan kay Wilson. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, sinabi ni Wilson sa mahinang boses, okay, dahil sinabi mo na ang taong ito ay apprentice ng sect master, anong ebidensya ang mayroon ka upang patunayan na totoo ang sinabi mo? Siyempre may ebidensya. Walang pakialam na sumagot si Jonathan, at pagkatapos ay mahinang tinanong si Cyrus. Master De La Cruz, dapat ay binigyan ka ni Master Lee ng jade pendant. Siguro kung dinala mo ito. Kunin mo. Bahagyang tumango si Cyrus matapos marinig ang mga salita ni Jonathan. Pagkatapos ay ilabas ang jade pendant at ipakita ito sa mga taong ito. Nagmamadaling nagpatuloy si Jonathan. Saglit na nag-alinlangan si Cyrus, pagkatapos ay kinuha ang jade pendant. Sa oras na ito, mukhang hindi alam ni Cyrus kung para saan ang jade pendant. Kinuha ni Jonathan ang jade pendant na kinuha ni Cyrus, at pagkatapos ay direktang sinabi kay Wilson. Wilson, dahil miyembro ka ng Scorpion Sect, sa tingin ko dapat mong malaman ang jade pendant na ito.
Alam ko rin na ang jade pendant na ito. Kumakatawan sa puso ko. Anong ginagawa mo? Yung head jade pendant. Isang flash ng pagkabigla ang sumilay sa mga mata ni Wilson, at pagkatapos ay mabilis niyang nalaman kung ano ang nasa harapan ni Jonathan, at pagkatapos ay inabot at kinuha ang jade pendant. Tiningnan ni Reynold ang posisyon ni Wilson, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagsimulang magmukhang pangit, dahil nararamdaman niya na parang may mali. Kinakabahan din sina Brendan at Franklin sa mga oras na ito. Dahil alam nila sa kanilang mga puso na kapag naging totoo ang jade pendant na ito, sapat na itong patunayan ang relasyon ni na Cyrus at Kenny. Kung si Cyrus ay talagang apprentice ni Kenny, kung gayon ang bagay na ito ay magiging mahirap. Matapos suriing mabuti ang jade pendant, sinabi ni Wilson sa nanginginig na boses, ito talaga ang head jade pendant. Ikaw ba talaga ang disipulo ng ulo? Alam mo, ang jade pendant na ito ay kumakatawan sa pagkakakilanlan ng pinuno ng Scorpion. Kung ibinigay ni Kenny ang jade pendant na ito kay Cyrus, nangangahulugan din ito na handa si Kenny na hayaang mamana ni Cyrus ang status ng ulo. Hindi alam ni Wilson kung paano ilarawan ang kanyang kalooban sa oras na ito, dahil hindi niya akalain na ang taong nasaktan niya ay ang magiging pinuno ng pamilya, at siya rin ay alagad ni Kenny. Si Master de la Cruz ay apprentice ni Kenny. Sabi ni Jonathan kay Wilson na walang ekspresyon ang mukha. Master Wei. Sigaw ni Reynold. Sinulyapan ni Wilson si Reynold na may ilang pagdududa. Master Wei, isang piraso lang ng jade pendant ay walang ibig sabihin. Paano kung itong jade pendant ay kinuha ni Cyrus? Tuwang-tuwang sigaw ni Reynold kay Wilson. Pagkaraang marinig ito, tila medyo kumalma ang mukha ni Wilson, at pagkatapos ay blanko niyang sinabi. Oo, bagaman totoo ang jade pendant na ito, hindi ibig sabihin na ang jade pendant na ito ay talagang palad. Kung ano ang ibinigay ng sekta kay Cyrus, hindi ibig sabihin na si Cyrus at ang sect master ay talagang may master-disciple relationship. Maaari ka bang magkaroon ng ibang ebidensya? Matapos marinig ang mga salita ni Wilson, hindi napigilan ni Jonathan na mapangiti ng bahagya. At mahinang sinabi, inaasahan na ni Kenny ang sitwasyong ito, kaya espesyal na hiniling sa akin ni Kenny na magdala ng isang napakahalagang tao dito. Makikita mo pagkatapos ng taong ito ay tinatayang malalaman niya kung totoo ang sinabi ko. Pagkatapos sabihin ito, kinuha ni Jonathan ang kanyang mobile phone at tumawag, pagkatapos ay mahinang sinabi, pasok. Okay. Pumayag naman ang kabilang partido, at saka direktang ibinaba ang telepono. Ang mga ekspresyon ng mukha ng lahat sa oras na ito ay inaabangan ito dahil hindi nila alam kung sino ang susunod na lalabas. May iba pa bang card si Cyrus? Dumating ba ng personal si Master Lee? Maganda kung personal na dumating si Master Lee. Hindi ko pa nakilala si Master Lee. Tahimik na nag-uusap ang lahat. At ang ekspresyon ng mukha ni Reynold sa mga oras na ito ay labis ding kinakabahan dahil hindi niya alam kung paano haantong ang bagay na ito. Makalipas ang ilang segundo, pumasok ang isang malaking grupo ng mga bodyguard. Pero ang hindi inakala ng lahat ay unggoy pala ang nasa harap ng mga bodyguard na ito. Ang ekspresyon sa mukha ng unggoy ay hindi pangkaraniwang ipinagmamalaki, at ito ay sumugod ng matagumpay. Sandaling natahimik ang lahat, at walang nag-iisip na matagal nang nanggugulo si Jonathan, at sa wakas ay may lumabas na unggoy. Bakit may unggoy dito? May bakas ng pagkalito sa mga mata ni Reynold. Ang eksenang ito sa oras na ito ay talagang masyadong nakakatawa. Ang isang malaking grupo ng mga bodyguard ay sumusunod lamang sa likod ng isang unggoy. Ano ba ito? May iba pang tumawa ng todo.
At galit na ekspresyon ang ginawa ng unggoy matapos makitang may tumetawa. Naging dahilan din ito ng pagtawa ng lahat. Siyempre, sa napakaraming tao na naroroon sa oras na ito, may isang tao na hindi makatawa. Ang taong ito ay si Wilson. Matapos makita ni Wilson ang unggoy na ito, hindi pangkaraniwang pangit ang ekspresyon ng kanyang mukha, dahil alam niya sa kanyang puso na ang unggoy na ito ay alagang hayop ni Kenny at nasa tabi ni Kenny sa loob ng maraming taon. Ang pagkakita sa unggoy na ito ay walang pinagkaiba sa pagkakita kay Kenny.